Hi mga lolis, mga han, mga kabebe, mga mahal dyan sa buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. I hope po okay lang po kayong lahat mga lolis. Ito po ay yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po, ang DJ ng mga buhay ninyo. Sana all. Hello guys, kumusta po kayong lahat guys? I hope po okay lang po kayong lahat at safe na safe po at nag-enjoy pa din po sa pagiging content creator po. Alright guys, ipagpapatuloy na po natin yung kwento ng asawa kong mayaman. Sana all mayaman yung mga asawa lodis. Ang swerte naman ni Kenyo. Eto na guys, huwag na natin patagalin guys. Nang marinig ang mga salita ng 2 taong ito, agad na nagalit si Lian. Bigla siyang tumayo at galit na galit. Gao Tingting, matagal na akong nakipaghiwalay sa iyo. Huwag ka kasing BTCHY. Bilisan mo at mawala ka. Nagbago ang ekspresyon ng babaeng short skirt na tinatawag na Gao Tingting. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Lian, how dare you talk to me like that? Maghintay ka lang. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Gao Tingting at umalis. Hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni Lian, at mas matino na siya ngayon. Casual na tanong ni Chin Yu. Sino ang taong iyon? Pilit na ngumiti si Lian at sinabing, ang aking dating kasintahan. Nalaman kong niloko niya ako kaya naghiwalay kami. Hindi ko ine-expect na makikilala ko siya ngayon. Nang marinig niya ito, hindi mapigilan ni Chin Yu na makiramay. Hindi ba ang engkwentro na ito ay eksaktong kapareho ng sa kanya? Lumapit si Chin Yu at tinapak ang kanyang balikat habang inaalaw siya, makikilala mo ang isang mas mabuting babae sa hinaharap. Napakabuti na hindi ka makapaniwala na may ganoong babae sa iyong buhay. Ang mga salitang ito ay para kay Lian, ngunit para rin kay Chin Yu. Salamat, Mr. Chin. Kinuha ni Lian ang alak at biglang ibinuhos sa kanyang bibig. Walang ibang sinabi si Chin Yu. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa direksyon ng singsing. Sa ring, 2 matipunong lalaki na mahigit 6 na talampakan ang taas at tumitimbang ng higit sa 200 kilo ang naglalaban para sa kanilang buhay. Uminom si Chin Yu ng kanyang beer habang nag-e-enjoy sa laban sa ring. Ang mga taong ito ay hindi mabuti. Hindi maiwasan ni Yao Ching na umiling. Nagbiro si Chin Yu, kung pupunta ka sa entablado. Gaano katagal bago mo sila matalo? Sabi ni Yao Ching nang may pagmamalaki, kung hindi ko siya itumba sa lupa sa kalahating minuto, matatalo ako. Ngumiti si Chin Yu at hindi nagkomento. Sa sandaling ito, lumakad si Gao Tingting. Sa tabi niya ay isang lalaking matipuno. Ang lalaking iyon ay sobrang matipuno at halos kasing laki ng isang maliit na bundok. Halos 2 metro ang taas niya. Siya ay lubhang nakakaakit sa mga tao. Nang makita niya ang matipunong lalaking ito, ang ekspresyon ni Lian ay agad na naging sobrang pangit. Mr. Chin, bilisan na natin at umalis. Hinawakan ni Lian ang braso ni Chin Yu at nagmamadaling sinabi. Umiling si Chin Yu at sinabing, kung gusto mong umalis ngayon. Natatakot ako na huli na ang lahat. Gaya ng inaasahan, mabilis na tumakbo si Gao Tingting at hinawakan ang braso ni Lian. Ano, gusto mong tumakbo ngayon? Natatakot ka ba ngayon? Ngumisi si Gao Tingting. Hinanda ni Lian ang sarili at sinabing, sinong nagsabing gusto kong tumakbo? Hindi ba ako pwedeng pumunta sa banyo? Umupo ka dito para sa akin. Ngumisi si Gao Tingting. Habang nagsasalita siya, naglakad na ang matipunong lalaki sa mesa. Pinalaki niya ang mga ito at sinabing, Tingting, alin ang ex-boyfriend mo? Itinuro ni Gao Tingting si Lian at sinabing, Brother Boar, siya iyon. Ikaw si Lian. Ang lalaking tinatawag na kapatid na Boar ay naglakad patungo kay Lian. Imposibleng hindi matakot kapag nakaharap sa isang nakakatakot na figura. Nanginginig ang mga labi ni Lian habang sinasabi niya, ikaw, sino ka? Ano ang gusto mo? Ang pangalan ko ay Kuya Boar. Hindi mo ba ako pinagalitan sa phone last time? Ngumisi ang matipunong lalaki. Nang marinig niya ito, nagbago ang ekspresyon ni Lian. Medyo galit niyang sinabi, ikaw ba ang natulog kay Gao Tingting noong nakaraan? Ha, tama, ako iyon. Ngumisi si Kuya Boar. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Brother Boar ang kanyang malaking kamay at tinapak ang balikat ni Lian. Ngumisi siya at sinabing, sabi mo gusto mo akong patayin noong nakaraan, pero nasa harap mo ako ngayon. Bakit duwag ka?
Ang mukha ni Lian ay mapula, at ang kanyang puso ay napuno ng kapitan. Paano siya magiging katapat ng ganitong matipunong lalaki? HMPH, tingnan mo si Kuya Bor. At saka tumingin sa iyo. Isa kang walang kwenta. Ang balingkinitang katawan ni Gao Tingting ay nakasandal sa katawan ni Brother Bor habang sinasabi niya sa matamis na boses. Kinagat ni Lian ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano. Nang makita niya ang eksenang ito, ang ekspresyon ni Chin Yu ay sobrang pangit. Kapareho ito ng naranasan niya noon. Kuya Bor, itigil mo na ang pakikipag-usap sa kanya. Pinagalitan lang niya ako at pinagtanggol pa yung BTCH na yon. Tandang padamdam panipi, galit na sabi ni Gao Tingting. Tumawa si Kuya Bor. Babe, anong gusto mong gawin? Nagngagat ang ngipin ni Gao Tingting at sinabing, gusto kong dilaan niya ang talampakan ng sapatos ko. Tungkol sa BTCH na iyon, Kuya Bor, magagawa mo ang anumang gusto mo. Nang marinig niya ito, hindi napigilan ni Brother Bor na tumawa ng malakas. Pinalaki niya si Song Wei at sinabing may masamang ngiti. Ang batang babae na ito ay medyo maganda. Ngunit hindi ko alam kung matitiis niya ako. Isang bakas ng takot ang sumilay sa mga mata ni Song Wei, ngunit nag-ipon pa rin siya ng lakas ng loob at nagalit. Ano ang gusto mong gawin? Tatawag ako ng pulis. Natigilan sandali si Brother Bor bago ito humagalpak ng tawa. Bata, ang init ng ulo mo. Sige, tumawag ka ng pulis. Titingnan ko kung mas mabilis ka o mas mabilis ako. Tumawa ng masama si Kuya Bor. Lumapit ka sa akin kung may gusto kang gawin. Tila naglaho si Lian habang itinaas niya ang kanyang kamao at itinutok ito sa katawan ni Brother Bor. Gayunpaman, sa kanyang kakaunting lakas. Ang pagsuntok sa katawan ni Brother Bor ay halos parang nangangamot ng Katie para kay Brother Bor. Sinulyapan siya ni Brother Bor at nginisyan habang sinasabing, hindi ka kumain. Lalong naging hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Lian. Nilakasan niya ang sarili at sinabing, kung may kakayahan ka, bugbugin mo ako hanggang mamatay. Pinaikit ni Brother Bor ang mga mata nito at tumawa ng masama, sige, kung gayon ay bubusugin kita. Ang ekspresyon ni Chin Yu ay malamig. Sinulyapan niya si Yao Qing at sinabing, hindi ko talaga gusto ang kasuklam-suklam na mag-asawang ito. Tumango si Yao Qing. Kinapa niya ang kanyang kamao at sinabing, Mr. Chin, nakuha ko. Ang mga pag-atake ni Yao Qing ay napakabilis. Nang malapit ng dama po ang kamao ni Brother Bor sa katawan ni Lian. Marahang itinulak ito ni Yao Qing palayo at agad na naging sanhi ng paglilihis ng kamao ni Brother Bor ng 5 sentimetro. Ang kanyang malaking kamao ay dumaan sa mukha ni Lian. Ang pawis sa mukha ni Lian ay natangay sa tagiliran ng bugso ng hangin ng suntok. Bahagyang kumunat ang noo ni Kuya Bor. Lumingon siya kay Yao Qing at nakakunot ang noo habang sinasabi, nililigawan mo ba si kamatayan? Hinimas ni Yao Qing ang kanyang mga kamao at ninisyan habang sinasabi niya, Mister, sinabi ni Chin na hindi kanya gusto. Natigilan si Brother Bor. Pagkatapos ay tumawa ng malakas habang sinasabi, ayaw mo ba sa akin? Why the F***CK do I need him to like me? Kung gusto mong mamatay, huwag kang mabalisa. Pagkatapos kong harapin ang batang ito. Susunod ka na. Paulit-ulit nang inisyan si Yao Qing. Pinalaki niya si Brother Bor at walang pakialam na sinabi, mula ngayon, ako na ang kalaban mo. Pagkatapos sabihin iyon, itinulak ni Yao Qing si Lian sa likod niya. Dahil dito, ang ekspresyon ni Lian ay lalong hindi magandang tingnan. Nagmamadali siyang tumingin kay Chin Yu at umiling. Mr. Chin. Nagsimula ang bagay na ito dahil sa akin. Hindi mo hahayaang masaktan ang kaibigan mo dahil sa akin. Huwag kang mag-alala, nakangiting sabi ni Chin Yu. Ang pag-aalaga sa kanya ni Yao Qing ay walang pinagkaiba sa pagtapak sa isang langgam, sabi ni Chin Yu na may mahinang ngiti. Paano maniniwala si Lian sa mga salita ni Chin Yu? Si Brother Bor ay halos 2 metro ang taas, at ang kanyang katawan ay parang maliit na bundok. Sa kabilang banda, si Lian ay sobrang payat at mahina ang hitsura. Na parang kahit isang bugso ng hangin ay mapapabagsak siya. Masyadong malaki ang pagkakaiba sa laki ng kanilang katawan. Lalong nabalisa si Lian. Nakiusap siya, Mr. Chin, salamat sa iyong kabaitan. Ngunit ako, si Lian, ay hindi maaaring hayaan ng iba na mahulog sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, sumigaw si Lian, Brother Bor,
nagsimula ang bagay na ito dahil sa akin. Kung may kakayahan ka, lumapit ka sa akin. Pinisil ni Brother Boar ang kanyang ilong at nginisyan. Ano, lahat ba kayo gustong mamatay? Pero sa kasamaang palad, nagbago na ang isip ko ngayon. Tumingin siya kay Yao Ching at malamig na sinabi, iniinsulto ako ng batang ito. Napagpasyahan kong baliin muna ang kanyang mga buto. F*CKU, Kuya Boar. Kung may kakayahan ka, lumapit ka sa akin, be-starred ka. Direktang nagmura si Lian. Lalong lumalamig ang ekspresyon ni Brother Boar. Ang pasensya niya ay unti-unting nawawala. Sige, crush muna kita. Malamig na tiningnan ni Brother Boar si Lian. Sa sumunod na segundo, diretso niyang iwinagayway ang kanyang kamao at itinutok ito kay Lian. Pumikit si Lian. This time, walang takot sa mukha niya na para bang naghihintay. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang segundo, hindi pa rin damapo ang kamao ni Brother Boar sa kanyang katawan. Bahagyang kumunat ang noo ni Lian. Iminulat niya ang kanyang mga mata nang may kainahinala at nakita niya na ang kamao ni Brother Boar ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Yao Ching. Sabi ko, ako ang kalaban mo. Hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao? Malamig na sabi ni Yao Ching. Buong lakas na nakipagpunyagi si Brother Boar, ngunit nalaman niyang hindi na siya makalaya. Dahil dito nagulat at nagalit si Brother Boar. Siya ay umungal, ikaw ay nililigawan si kamatayan. Pagkatapos sabihin iyon, kinuyam niya ang isa pa niyang kamao at marahas na itinulak ito kay Yao Ching. Sa kasamaang palad, ang kamao na ito ay madaling nahawakan ni Yao Ching. Iyon lang ang kailangan mong ipakita. Ang ekspresyon ni Yao Ching ay medyo nanunuya. Natulala rin ang mga tao sa paligid. Ang kulot na lalaking ito ay talagang may napakalakas na lakas. Madali niyang nahuli ang kamao ni Brother Boar. Yao Ching, huminto ka sa paglalaro. Sa sandaling ito, sumimangot si Chin Yu at sumigaw. Oo, Mr. Chin. Tumango si Yao Ching. Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, ang kanyang katawan ay umangat sa hangin at sinipa niya ang ulo ni Brother Boar. Sa sandaling lumapag ang kanyang paa. Tumalikod si Yao Ching at naglakad palayo. Ang napakalaking katawan ni Brother Boar ay nakatayong nagyelo sa pwesto nang wala pang isang segundo bago bumagsak ang kanyang buong katawan na parang isang maliit na bundok. Ang malakas na ingay ay nakakuha ng atensyon ng mga tao. Nagmamadaling tumakbo ang mga bodyguard ng underground boxing ring. Nakita nila si Brother Boar na nakahandusay sa lupa at walang malay. Napalunok si Lian. Tumingala siya kay Yao Ching na may nakasulat sa buong mukha niya nang hindi makapaniwala. Yao Ching. Siya ay talagang napakahusay na manlalaban. Nawalan siya ng malay kay Brother Boar sa isang sipa. Maaaring hindi masabi ng iba kung ano ang nangyayari sa sipa ni Yao Ching, ngunit alam na alam ito ni Chin Yu. Naubos na ng sipa na ito ang halos lahat ng lakas niya. Kahit na magising si Brother Boar, malamang na masugatan ang kanyang ulo. Kuya Boar, sigaw Ting-Ting, na nasa gilid, ay nagmamadaling tumakbo sa gilid ni Brother Boar at buong lakas niyang niyugyug ang kanyang katawan. Gayunpaman, hindi gumalaw si Brother Boar, na para bang patay na siya. Mr. Chin, ano ang dapat nating gawin sa babaeng iyon? Sa sandaling ito, naglakad si Yao Ching papunta kay Chin Yu at nagtanong. Sinulyapan siya ni Chin Yu at sinabing, tanungin mo si Lian. Agad na tumingin si Yao Ching sa direksyon ni Lian. Si Lian ay napuno ng halo-halong damdamin. Labis niyang kinasusuklaman si Gao Ting-Ting, ngunit sa sandaling ito, lamambat ang kanyang puso. Kalimutan mo na, umiling si Lian. Kung tutuusin, minsan na kaming magkasintahan. Hayaan mo na, napabuntong hininga si Chin Yu. Lian, pag-isipan mong mabuti. Kahit bitawan mo siya, baka hindi siya magpasalamat, babala ni Chin Yu sa kanya. Pilit na ngumiti si Lian at sinabing, Mr. Chin, lubos akong nagpapasalamat sa tulong ng iyong kaibigan, ngunit hayaan mo na ang bagay na ito. Walang ibang sinabi si Chin Yu. Ang mabait na tao ay may kaugaliang malambot ang puso, at ang mga taong malambot ang puso ay inaapi. Malinaw. Hindi ito naiintindihan ni Lian. Let's go, tumayo si Lian at sinabi. Tumango si Chin Yu at aalis na sana nang sumigaw si Gao Ting-Ting, tumigil ka dyan. Oo naman, tulad ng hula ni Chin Yu. Tiyak na hindi magpapasalamat si Gao Ting-Ting kay Lian para dito.
Ang ekspresyon ni Chin Yu ay walang emosyon, na para bang lahat ay nasa loob ng kanyang inaasahan. Tingnan mo, ang mga kahihinatnan ng pagiging malambot ang puso ay dumating na. Hindi mapigilan ni Chin Yu na iling ang kanyang ulo nang walang magawa. Alright guys, thank you so much po. Natapos na naman po yung panibagong kabanata po natin mga Lodis. I hope po nag-enjoy po kayo at nagustuhan niyo po yung panibagong kabanata po ng Asawa Kong Mayaman. Sana all lang po talaga mga Lodis. Alright guys, thank you so much po. I hope po i-share niyo po yung video kung nagustuhan niyo po and paki-like na lang din po. Maraming salamat po. Ito po yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po. Bye-bye!